Ang utang ay hindi lamang simpleng transaksyong pinansyal, kundi isang kasunduan na may dalang moral na bigat. Sa bawat pagkakataong ikaw ay umutang, may ipinagkatiwala sa iyo, hindi lang pera kundi tiwala, respeto, at dangal. Kapag umutang ka, tinanggap mo ang obligasyon na ibalik ito, hindi lamang bilang ganti kundi bilang pagkilala sa kabutihang loob ng nagpahiram. Ngunit sa lipunang unti-unting nakakalimot sa halaga ng salita at pangako, tila lumalabo na ang hangganan sa pagitan ng kagipitan at kawalang responsibilidad. Maraming nangingiti sa panahong nangangailangan, ngunit nawawala o tahimik sa panahong sila naman ang inaasahang tumupad. Ang ganitong asal ay hindi lamang kabaligtaran ng Stoicism kundi isang paglapastangan sa moralidad ng tao. Sapagkat ayon sa mga Stoic tulad ni Seneca at Epictetus, ang dangal ng tao ay hindi nakabase sa yaman kundi sa kanyang kakayahang tumupad sa tungkulin. Ang Stoicism ay nagtuturo ng pagpigil sa pagnanasa, pagharap sa kahirapan ng may dignidad at pananagutan sa sariling kilos. Kaya't kung umutang ka at hindi nagbayad, hindi lang pera ang nawawala sa iyo, kundi ang sarili mong dangal, ang prinsipyo ng pagkatao mo. Hindi ba't mas mainam na kumain ng kanin at asin, ngunit may paninindigan, kaysa magpakasasa sa utang na hindi mo naman balak bayaran? Sapagkat ang tunay na karangalan ay hindi nabibili sa halaga ng salapi, kundi sa tibay ng loob at paninindigan sa panahon ng pagsubok. Kung ikaw ay umutang at ngayon ay nagtatago, itanong mo sa sarili mo kung anong uri ng katauhan ang hinuhubog mo, isang taong takot sa pananagutan, o isang stoic na kayang harapin ang lahat ng bunga ng kanyang desisyon. Ang hindi pagbabayad ng utang ay hindi lamang kasalanan sa batas, kundi higit sa lahat, kasalanan sa dangal at pagkatao mo. Kaya bago mo sabihin wala akong pambayad, tanungin mo muna kung wala ka ring dangal na natitira. Ang Stoic ay hindi perpekto, ngunit siya ay tapat. At sa mundong puno ng mapagkunwari, ang pagtupad sa utang ay isang tahimik ngunit dakilang anyo ng kabayanihan. Ang pagbabayad ng utang ay hindi isang opsyonal na bagay na ginagawa lamang kung may sobra, kundi isang tungkulin na hindi dapat kalimutan kahit sa gitna ng kahirapan. Sa pilosopiyang Stoic, ang tunay na kagitingan ay nasusukat sa paraan ng ating pagtanggap sa mga pagsubok at sa giting ng ating pagtugon sa mga tungkulin. Kapag ang isang tao ay pinahiram ng pera sa panahon ng kanyang pangangailangan, iyon ay tanda ng tiwala, isang panandaliang pagpapahintulot na kunin mo ang bahagi ng kanyang kapayapaan kapalit ng pangakong ibabalik mo ito. Ngunit paano kung ang tiwalang iyon ay nilamon ng kawalang hiyaan? Hindi mo lamang nilalabag ang salita mo, kundi winawasak mo rin ang pundasyon ng relasyong pantao. Sa isang Stoic, ang salita ay sagrado. Hindi kailangan ng kontrata o batas para igiit ang isang pangako. Ang mismong konsensya ay dapat magsilbing tagapagbantay sa mga kasunduang binuo sa pagitan ng dalawang tao. Kapag sinadya mong hindi magbayad, hindi mo lang dinaya ang taong nagpahiram kundi binigo mo rin ang iyong sarili. Ipinapakita nito na hinayaan mong daigin ka ng takot, katamaran, at kasinungalingan, mga bagay na itinuturing ng Stoic bilang ugat ng kahinaan. Sa bawat araw na lumilipas nang hindi mo tinutupad ang iyong obligasyon, lalo mong nilalason ang sarili mong pagkatao. At darating ang panahon na kahit ikaw ay may pera na, wala ka ng kredibilidad. Sapagkat ang pagkakaiba ng mahirap ngunit may dangal, at mayaman ngunit mandaraya, ay ang pagpili ng una na panindigan ang kanyang salita. Sa Stoicism, ang karakter ng tao ay mas mahalaga kaysa anumang ari-arian. At ang karakter ay hindi nabubuo sa galing ng pagsasalita, kundi sa tibay ng pagtupad sa ipinangako. Kaya't kung tunay kang lalaki, tunay kang babae, tunay kang tao, bayaran mo ang utang mo. Sapagkat bawat sentimo ay simbolo ng pagtitiwala, at ang pagbabayad ay simbolo ng paggalang sa sarili mo. Hindi ito tungkol sa perang tinanggap mo, kundi sa prinsipyo ng pagiging marangal sa panahong napakadaling maging makasarili. Hindi lahat ng walang pambayad ay salbahe, at hindi lahat ng may utang ay masama ang intensyon.
Ngunit ang problema ay nagsisimula kapag ang taong may utang ay nagsimulang gawing dahilan ang kawalan para kalimutan ang obligasyon. Ang Stoic na pananaw ay hindi umaasa sa awa ng iba kundi nagtitiwala sa sariling kakayahang panagutan ang bawat kilos. Ang isang Stoic ay hindi naghahanap ng palusot kundi gumagawa ng paraan. Kapag hindi mo kayang bayaran ng buo, magbayad ka kahit paunti-unti. Kapag wala kang maibigay ngayon, humingi ka ng panahon, ngunit huwag kang manahimik na parang wala kang utang. Sa katahimikan mo, unti-unti mong pinapatay ang tiwala. Ang hindi mo pagbabayad ay tila pagputol sa tanikala ng respeto na dating umiiral sa pagitan ninyong dalawa. Ang Stoicism ay hindi pagtaka sa problema, kundi pagharap sa mga ito na may tapang at dignidad. Kung tunay kang sumusunod sa Stoic na prinsipyo, hindi mo hahayaang madungisan ang pangalan mo dahil lamang sa hindi pagbabayad. Sapagkat ang pangalan mo ay higit pa sa anumang pagmamay-ari. Ito ang iyong reputasyon, ang iyong moral na bank account. Kapag binaliwala mo ang iyong utang, para mo na ring winasak ang sariling bangko ng dignidad. Hindi ba't masarap sa pakiramdam na kahit gipit ay panatag ka dahil alam mong ginagawa mo ang lahat upang makabawi? Iyon ang tunay na Stoic, hindi umaasa sa habag, kundi lumalaban gamit ang sariling prinsipyo. At huwag mong sabihin na hindi naman siya naghahabol, dahil ang pagbabayad ay hindi dapat hinihingi, ito ay kusa. Kapag ang pagbabayad ay kailangang ipaglaban pa sa korte, nawalan ka na ng karangalan. Ang Stoic ay hindi nangangailangan ng paalala. Sa kanya, sapat na ang konsensya bilang tagapag-udyok ng tamang gawa. Kaya kung ikaw ay patuloy na tumatakbo, nagtatago, at nagsisinungaling, hindi mo kailanman mauunawaan ang katahimikan ng isang Stoic na tapos nang harapin ang kanyang pananagutan. Dahil ang kalayaan ay hindi nasusukat sa luwag ng bulsa, kundi sa gaan ng loob na dulot ng pagtupad sa obligasyon. Sa lipunang lumalaki ang agwat ng may kaya at kapos, hindi maiiwasang umutang ang ilan upang makatawid sa pang-araw-araw. Ngunit hindi dapat gawing lisensya ang kahirapan upang kalimutan ang moral na tungkulin. Sa Stoic na pananaw, ang kahirapan ay hindi dahilan upang maging immoral, kundi oportunidad upang mahasa ang karakter. Hindi mo kailangang maging mayaman upang maging marangal, ang kailangan mo lamang ay paninindigan. Ang mga Stoic ay namuhay sa gitna ng kahirapan, ngunit ni minsan ay hindi nila hinayaang ang kahirapan ang humubog sa kanilang pagkatao. Sa halip, sila mismo ang humubog sa sarili nilang dangal sa pamamagitan ng pagpili ng tamang gawi, kahit pa ito ay mahirap. Kapag umutang ka at alam mong wala kang tiyak na pambayad, dapat sana'y may kababaang loob kang aminin ito. Dapat ay nagsikap ka, nagsumikap ka, o kahit paano'y nagparamdam ka ng intensyon na magbayad. Ngunit ang ilan, sa halip na magpakumbaba, ay nagiging mayabang pa, tila ba sila pa ang galit, sila pa ang masama ang loob kapag sinisingil. Sa Stoicism, walang puwang ang pride na walang laman. Ang totoong lakas ay nasa kakayahang tumanggap ng pagkukulang at gumawa ng hakbang upang itama ito. Kung alam mong may utang ka at hindi mo pa rin ginagawa ng paraan, hindi mo na maaaring sisihin ang mundo. Iyan ay desisyong pinili mong gawin. Hindi kasalanan ng umutang, ngunit ang sadyang hindi pagbabayad ay uri ng kasinungalingan, isang panlilinlang na sinasadya mong panatilihin sa bawat araw na lumilipas. Sa mata ng isang Stoic, mas mabigat ang kasalanang moral kaysa sa kasalanang legal. Ang batas ng tao ay maaaring daanin sa abogado, ngunit ang batas ng konsensya ay hindi mo matatakasan. Hindi kailangang makulong para matawag na salarin. Ang puso mo mismo ang magiging kulungan mo, habang daladala mo ang bigat ng hindi mo pagtupad sa obligasyong pinasok mo ng malaya. Kaya bago mo tanggihan ang tawag ng nagpautang, bago mo i-block ang kanyang mensahe, bago mo iwasan ang kanyang mata sa kalsada, tanungin mo muna ang sarili mo, ito ba ang uri ng tao na gusto mong maging? Sa pilosopiya ng Stoicism, ang bawat kilos ng tao ay dapat nakabatay sa katuwiran, katarungan, at pananagutan.
Hindi ito pilosopiyang umaasa sa gantimpala o takot sa parusa. Ang Stoic ay gumagawa ng tama dahil ito ay tama, hindi dahil may makakakita o may matatanggap siya kapalit. Kaya kung ikaw ay umutang, hindi mo kailangang paalalahanan upang malaman mong dapat kang magbayad. Hindi kailangang i-post sa social media, hindi kailangang ipahiya, hindi kailangang ipagsigawan dahil ang isang taong may prinsipyo ay ginagampanan ang obligasyon ng may tahimik na karangalan. Ngunit sa panahong ito, mas madalas pang makikita ang may utang na nagbabakasyon sa beach kaysa sa nagbabayad ng pagkakautang. Mas aktibo pa sila sa pagpo-post ng bagong gadgets kaysa sa pag-abot ng kahit kaunting kabayaran. Ang Stoicism ay hindi laban sa kaligayahan, ngunit binibigyang diin ito na ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagkakaroon ng payapang kalooban, isang kaloobang hindi mapapanatag kung puno ng utang na hindi pinaninindigan. Kapag nakukuha mo pang ngumiti habang alam mong may taong naghihintay ng bayad, hindi iyon tagumpay kundi pagkabulok ng moralidad. At kapag natuto kang maging kampante sa ganitong kalakaran, pinapalitan mo ang sarili mong dangal ng panandaliang aliw. Ang Stoic ay nagpapakatatag sa harap ng pangangailangan, ngunit hindi siya nanloloko ng kapwa. Hindi niya isinasantabi ang tungkulin kahit pa siya ay nahihirapan, sapagkat alam niyang ang paghihirap ay pansamantala, ngunit ang pagkasira ng tiwala ay pangmatagalang sugat sa pagkatao. Ang pagbabayad ng utang ay hindi lamang tungkol sa pera kundi tungkol sa pagpanatili ng tiwala, respeto, at integridad. Ito ang mga bagay na hindi nabibili at kapag nasira, mahirap nang maibalik. Kaya bago ka muling magpunta sa mall, bumili ng bagong sapatos, o gumastos para sa luho, itanong mo muna, mayroon pa ba akong utang? Dahil ang tunay na karangalan ay makikita sa mga taong inuuna ang pananagutan kaysa kasiyahan. Sa Stoicism, ito ang diwa ng pagiging marangal, ang gumawa ng tama, kahit hindi madali, ang maging tapat, kahit walang nakakakita, at ang bayaran ng utang, kahit masakit sa bulsa, dahil mas masakit mabuhay ng walang dangal. Kapag ang isang tao ay umutang, siya ay pumapasok sa isang kasunduang hindi lamang nakasulat sa papel, kundi inukit sa pundasyon ng pagtitiwala. Ang pagkakautang ay hindi biro, at hindi ito nalilimutan lamang dahil sa paglipas ng panahon. Ang pilosopiya ng Stoicism ay nagtuturo na ang oras ay mahalaga, sapagkat ito ay hindi na maibabalik. Kaya kung sa bawat araw na dumaraan ay hindi mo ginagawa ng paraan ang pagbabayad ng iyong utang, hindi lang pera ang nawawala sa taong nagpahiram, kundi oras, tiwala, at kapayapaang dapat sanay sa iba niya na lang ginugol. Sa Stoic na pananaw, ang bawat relasyon ay dapat pinangangalagaan sa pamamagitan ng katuwiran at pagkakapantay-pantay. Kapag ipinahiram sa iyo ang isang bagay, huwag mong isipin na ito ay ibinigay. Iyon ay ipinagkatiwala at ang pagtanggap mo rito ay nangangahulugang handa kang ibalik ito sa tamang panahon. Ngunit sa panahon ngayon, tila may mga taong nakakalimot na ang pagpapautang ay hindi obligasyon ng iba, kundi kagandahang loob. At ang kabutihan ay hindi dapat sinusuklian ng pang-iwas, kasinungalingan o panlalamig. Ang Stoic ay hindi magagalit kung siya'y masaktan, pero hindi rin siya magbubulag-bulagan sa kawalan ng katarungan. Kung ikaw ay umutang at piniling hindi bayaran, ikaw ay lumalaban hindi lamang sa batas, kundi sa mismong prinsipyo ng katarungan. Isipin mo, kung ikaw ay biglang mawalan, at ikaw naman ang mangailangan, handa ka bang lapitan ang taong binigo mo? Ang Stoic ay hindi naghahanap ng gantimpala, ngunit hindi rin siya papayag na ang pananahimik ay gawing lisensya para sa panlilinlang. Kung gusto mong igalang mo muna ang salitang binitiwan mo. Sapagkat ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o antas sa lipunan, kundi sa kakayahan niyang panindigan ang kanyang salita kahit walang nanonood. Ang Stoicism ay pilosopiyang tahimik ngunit matibay, at ang isang Stoic ay mas pipiliin pang mabuhay ng simple basta't may paninindigan, kaysa mamuhay sa luho na may kasamang utang at kahihiyan. May mga nagsasabing wala pa kasi akong pambayad, pero kung tapat silang sumulyap sa kanilang konsensya,
madalas ay hindi ito usapin ng kakulangan kundi ng maling prioridad. Sa Stoicism, ang pagdidisiplina sa sarili, ang discipline of desire, ay mahalaga. Ang tunay na Stoic ay hindi nabubuhay para sa luho kundi para sa katuwiran. Alam niyang ang kasiyahan ay panandalian, ngunit ang paninindigan ay panghabang buhay. Kung tunay kang gipit, hindi mo unahin ang bisyo, ang gala, o ang porma. Hindi mo ipagpapalit ang pananagutan sa sandaling aliw. Hindi mo isusugal ang tiwala ng taong tumulong sa iyo kapalit ng ginhawang hindi mo pa naman kayang bayaran. Ang Stoic ay marunong tumanggap ng limitasyon. Hindi siya nagyayabang ng hindi kanya, hindi siya namumuhay lampas sa kanyang kakayahan. Kapag umutang siya, pinaplano niya ang pagbabayad bago pa man niya tanggapin ang halaga. At kung sakaling hindi niya ito agad maisauli, humihingi siya ng paumanhin at nagpapakita ng konkretong hakbang. Hindi siya nananahimik, hindi siya nagtatago, at lalong hindi siya nagagalit kapag sinisingil. Sa pilosopiyang Stoic, ang bawat taong nakikipag-ugnayan sa kapwa ay may obligasyong moral, hindi lamang legal. Kaya't kung hindi mo kayang panindigan ang utang, ang tunay na Stoic ay hindi utang sa simula pa lang. Ngunit kung ang utang ay isang hakbang na ginawa sa gitna ng pangangailangan, hindi niya ito tatalikuran kapag siya ay nakaraos na. Ang mga Stoic ay hindi ingrato. Hindi sila nakakalimot sa mga taong tumulong sa kanila sa panahong sila'y walang-wala. Hindi sila pumipikit sa utang na loob at higit sa lahat, hindi nila binabaliwala ang utang na pinansyal. Dahil alam nilang ang hindi pagbabayad ay hindi lamang kawalan ng pera kundi kawalan ng dangal. Kaya't kung ikaw ay may utang at pinipili mong palampasin ang panahon, tandaan mo, ang panahon ay hindi nakalilimot at ang konsensya ay hindi tahimik habang may tinatalikuran kang pananagutan. May mga taong kapag hindi mo na pinaalalahanan ay akala nila ay wala na silang utang. Parang sa pananahimik mo, iniisip nilang tapos na ang usapan. Pero sa mata ng Stoicism, ang pananagutan ay hindi nawawala dahil lang sa katahimikan, lalo pa ang sa katahimikan, lumalabas ang tunay na karakter. Ang Stoic ay hindi kailangang pagalitan o pilitin para gampanan ang tungkulin. Siya'y kumikilos ng kusa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dangal. Kapag ang isang tao ay may utang at sadyang nananahimik, hindi ito kababaang loob kundi kawalang galang. Dahil kung tunay kang may respeto, hindi mo hahayaan na ang taong tumulong sa iyo ay maghintay sa kawalan. Hindi mo ipagwawalang bahala ang kanyang kabutihang loob. At hindi mo gagamitin ang kanyang pananahimik bilang palusot para hindi kumilos. Sa Stoicism, ang pananahimik ay isang anyo ng pagtanggap ng sakit, ng sakripisyo, ng realidad, ngunit hindi ito nangangahulugang paglimot. Ang Stoic ay marunong maghintay, ngunit hindi siya manhid. Alam niya kung kailan ang pananahimik ay pasensya at kung kailan ito ay panlalamig. Kaya huwag mong gawing instrumento ang katahimikan ng iba upang itago ang sarili mong kapabayaan. Huwag mong ipalagay na dahil hindi ka na kinukulit, pinatawad ka na. Dahil sa pilosopiyang moral, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ang katarungan. Ang Stoic ay maaaring hindi na maghabol, pero hindi ibig sabihin nito'y nawala na ang bigat ng iyong obligasyon. Sa katunayan, ang hindi pagbabayad kahit hindi ka na sinisingil ay nagpapakita kung sino ka kapag wala nang tumitingin. Ito ang sukatan ng tunay na karakter, ang paggawa ng tama kahit hindi na inaasahan ng iba. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang pagkatao ay naipapakita sa mga panahong walang pumupuna dahil doon lumalabas kung gaano katapat ang iyong budhi. Kung sa harap ng katahimikan ay pinili mong lumayo, tumalikod, at limutin ang utang, hindi pera ang nawawala sa iyo, kundi ang oportunidad na mapanatili ang tiwala, ang dangal, at ang pagiging tunay na tao. Ang isa sa pinakamalalim na aral ng Stoicism ay ang pagtanggap na ang lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala, ang kayamanan, ang kaluwalhasyan, ang aliw, pati na rin ang mga ugnayang hindi pinangangalagaan. Ngunit sa kabila ng pagiging pansamantala ng lahat, may mga bagay na permanente sa epekto,
tulad ng tiwalang winasak ng hindi pagbabayad ng utang. Kapag umutang ka at hindi mo ito binayaran, hindi lang relasyon ang nasisira rin ang pagtingin ng tao sa uri ng pagkatao mo. Sa pilosopiyang Stoic, ang reputasyon ay hindi batay sa panlabas na anyo, kundi sa konsistensya ng iyong moral na kilos. Kaya kahit gaano ka kagaling magsalita, kahit gaano ka kaaktibo sa simbahan, komunidad o social media, kung ikaw ay kilala sa pagiging mapagpabaya sa utang, isa kang huwad sa harap ng prinsipyo. Hindi hinuhusgahan ng Stoic ang iba batay sa yaman, ngunit malinaw sa kanila ang pagitan ng may kakayahang tumupad at ng taong piniling talikuran ang kanyang obligasyon. Hindi mo kailangang maging perpekto, ngunit kailangang ikaw ay maging totoo. Kung hindi mo pa kayang bayaran ang buong halaga, sabihin mo. Humingi ka ng panahon. Magpaliwanag ka ng tapat. Dahil ang isang tapat na paliwanag ay mas may halaga kaysa sa 5 taon ng pananahimik. Higit sa pera, ang taong nagpautang ay naghihintay ng respeto. At kung hindi mo ito maibigay, paano mo masasabi na ikaw ay may dangal? Ang Stoic ay hindi umiwas sa tungkulin. Kahit pa siya ay masaktan, mawalan, o mapahiya, mas pipiliin niyang harapin ang kanyang pananagutan kaysa ikubli ang sarili sa anino ng kasinungalingan. Sa ganitong diwa, ang pagbabayad ng utang ay higit pa sa transaksyong pinansyal. Ito ay simbolo ng paggalang sa sarili at sa kapwa. Kung pinili mong hindi bayaran ang utang, pinili mong ibaba ang sarili mo sa antas ng taong walang salita, walang paninindigan, at walang pakialam sa iniwang epekto sa damdamin ng iba. Sa mata ng Stoic, ang ganitong uri ng tao ay hindi simpleng pabaya, kundi isa ng trahedya ng moralidad. At walang halaga ang anumang aliw, sapatos, gadget, o lakad kung ang kapalit nito ay isang dangal na nilimot mo habang ikaw ay patuloy na ngumumingiti sa mundong hindi mo pinanagutan. Sa huli, ang utang ay hindi lamang kwento ng salapi kundi salamin ng pagkatao. Sa filosofiya ng Stoicism, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang mga bagay na hawak ng kamay, kundi ang mga bertud na pinanghahawakan ng puso at isipan, katarungan, integridad, katapatan, at disiplina. Ang pagbabayad ng utang, gaano man ito kaliit o kalaki, ay isa sa mga konkretong hakbang tungo sa pagkakaroon ng buhay na may saysay at dangal. Hindi mo kailangang maging mayaman upang maging marangal. Kahit kapos ka ngayon, kung ginagawa mo ang lahat ng makakaya upang isauli ang anumang inutang mo, pinansyal man o emosyonal, ikaw ay mas mayaman pa kaysa sa sinumang nagpapasasa sa luho habang nakatuntong sa pundasyong gawa sa panlilinlang. Ang Stoic ay hindi kailanman mamumuhay sa kasinungalingan, pipiliin niyang tahakin ang mas mahirap na daan sapagkat alam niyang sa dulo nito ay kapayapaan ng loob at respeto ng kapwa. Kaya't kung ikaw ay umutang at patuloy na umiiwas, hindi pa huli ang lahat upang itama ang pagkukulang. Magsimula ka sa simpleng pag-amin. Magpakumbaba ka. Harapin mo ang taong nagpautang sa iyo. Maglatag ka ng konkretong plano. Hindi mo kailangang bayaran agad-agad ang lahat, ngunit kailangang ipakita mong ikaw ay seryoso. Dahil ang tunay na Stoic ay hindi pinapabayaan ang obligasyong hindi pa tapos. Sa kanyang puso, alam niyang hindi siya magiging ganap na malaya hanggat may tali ng pagkakautang na hindi pa nalalagot sa tamang paraan. Hindi rin niya ninanais na mabuhay sa anino ng kawalang pananagutan, sapagkat sa Stoic na pananaw, ang isang buhay na hindi nakabatay sa prinsipyo ay isang buhay na walang saysay. Kaya sa bawat araw na dumarating, tanungin mo ang sarili mo, may utang pa ba akong hindi binabayaran? May pangako ba akong binitawan ngunit hindi tinupad? At kung ang sagot mo, huwag mo nang patagalin pa. Dahil sa dulo, hindi ang laki ng pera ang huhusga sa pagkatao mo, kundi kung paano mo tinupad ang responsibilidad mo kahit walang pumapalakpak. Sapagkat ang Stoic ay hindi naghahangad ng papuri, ang hanap niya ay payapang kalooban, at ang payapang kalooban ay hindi mabibili, kundi binabayaran ng paninindigan, ng dangal, at ng pusong marunong tumanaw at gumanti ng utang na loob.